Magandang hapon sa inyong lahat. So, CMA na ito. Ba't parang masama ang loob niyo? Tayo babiyahe na naman kasama si Lalamu at ang aking EMX 125. Guys, first booking pa lang natin to. Time check tayo, hapon na guys. 2:11 PM guys. Alas 2 na ng hapon. Ngayon pa lang tayo nakabuking. Gusto mo siyang kantahan? Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Nakakuha. Ito na ba? Yun nga guys, abono to 1-4. Tapos hindi ko ito. Kaya ko doon. Kaya lalo pakiramdam. Siguraduhin ko muna. Siguro ng table ko. Kakulyat kasi ito eh. Bangat ko. Kung magbabago nito, ano kaya lang hindi ko po siya. Kailan? Baka bukas, siya mo kaya. Bukan. Masisira. Ano ito, 1. Nakakabahan ako dito. Easily 1-4. Wala lang ako rito guys. Parang ayoko yun. Ginusto mo yan eh. Gago! Wala eh. Tubo tayo. Sige na guys. Balikan ko na lang kayo mamaya. Nakaisip ako. Sige guys. Update ko kayo pag malapit na ako sa pick-up location. Bye-bye. A few minutes later. 1-4 po. Tapos po, magkano po ba dapat, ang benta niyo po dapat sa kanya nito? Sir, ang tanong ko lang po, magkano po dapat ang benta niyo sa kanya? Ang usapan niyo po? Actually, 700 yan. 700. Tapos po, ano pong sabi niya sa inyo? Tinatakot 1. Gusto niya maging 1-4. Yun. Scam po yan, sir. Opo. Ang gusto niya mangyari, i-gcash niyo sa kanya. Sabi ko na nga ba. So what? Nangyari na sa akin yan, sir. Talaga? Kaya, nireport ko na rin yan last time sa Holy Spirit. Holy Spirit lang dyan, halos kulyat din. Magkalapit lang yan. Sabi ko na nga ba, ganito na naman mangyayari. Nung araw, nang nakaraan na na-scam ako, pero binalik ko sa seller. Alam mo mangyayari, sir? Kayo malulugi na ito kasi sagutin niyo po ito eh. Sige. Ano? Once na kunyari, awakan niyo muna, sir. Papaliwanag ko lang po. Last time na-scam ako. Ang benta ng kayo, seller, o nang nagbebenta, second hand nga, sapatos, Kobe 9 o Kobe 6. Ang sabi, benta niya 700. Ang sabi ng drop-off, gawin mo ng 1, ano ba to? 1.4 o 1.5 tama, mga ganyan din something. Tapos, pagka nandyan na yung nabigay na sa yung pera, i-gcash mo sa akin yung 800, sabi niya. So, ang benta niya lang naman is 700. So, ang gusto ng drop-off, dagdagan mo. Gawin mo, para pag nagbayad ako sa sir, Tapos ako i-gcash doon. i-gcash mo sa kanya, nagpunta ako doon. Nangyari doon. So, i-gcash mo? Pagpunta ko doon, hindi niya na sinasagot yung call. Kinakancelan na ako. Tapos, ang nangyari, doon lang sa store lang siya. Store na hindi mo siya makikita. Kumbaga parang fast food lang yung address. Yun guys, hindi ko na natuloy yung video guys dahil nagloko na rin ang aking cab. At ayun na guys, nabuking natin ang guys, yung scammer guys. Noong time na yun guys, tinawagan namin at tinext namin. At yun, ninuhuli namin guys, nahuli namin, biglang nag-cancel lang.
scammer guys. Muntik na may scam ngayon si seller. Kasi pag na-scam siya, matik yan, ibabalik niya yung abono ko guys. Kasi siya may handle nun guys. Kaya ang papayo ko guys, sa ating mga ka-rider natin guys, siguraduhin natin lagi lahat ng ating bubuking guys. Yung lalo na pag-abono guys, siguraduhin natin yung pick up at saka yung drop off kung legit ba guys. Tsaka kailangan din natin interviewin si pick up kung anong usapan nila ng drop off para malaman natin kung ito ba'y legit o scam lang guys. Yun guys, hanggang dito na lang ang aking video at sana may natutunan kayo. Hanggang sa muli guys, ang inyong lingkod, si Mew Moto. Bye-bye!